Nag-comment yung idol natin sa pagdi-DIY ng motor, si MotoBeast. And meron siyang mga tips na binigay. Number 1, alisin daw muna yung tuning washer para hindi mag-limit yung RPM. Number 2, ibalik muna yung stock center spring para mas tugma sa shifting at hindi mag-over RPM. And number 3, hanapin natin yung tamang bigat ng bola para sa magandang take-off or alis para wala masyadong delay. And since galing kay Idol MotoBeast yan, hindi pwedeng hindi natin gawin yan. Kaya tara, CVT session ulit. Bago nyo luwagan tong drive face nut, isalin nyo muna tong belt para mag-loose yung tension. So sa mga nagtatanong, ito yung gamit natin sa pulley o sa drive face. Itong Racing DNA na nut. Tapos pinartner natin sa speed tuner na offset washer. May lubog kasi yan dyan yun. Saktong-sakto dito sa nut. Gamit natin ngayon yung stock na drive face kasi gamit na natin yung Daytona na super stock pulley. Dito naman sa clutch bell, ang gamit natin Racing DNA din na flange nut naman. Ito yung bago nating Daytona na clutch housing or clutch bell. Hindi ito groove kaya makinis lang yung loob. Then ito pala yung 1mm natin na tuning washer na tatanggalin muna natin. And since kailangan natin ibalik yung stock na center spring, babaklasin muna natin itong clutch assembly sa torque drive. Yan guys, tatanggalin natin yung torque drive nut. Ito guys, yung bago nating Daytona na carbon and Kevlar clutch shoe. Tingnan natin yung kain. Makinis yung part na may contact. May nagtanong din sa akin kung may tamang orientation daw ba itong circlip ng clutch assembly. Yan, itong tatlong yan. Actually, meron. Makita nyo yung open part na yan, dapat pointing outward yan. Yan guys, tingnan nyo. Yung open part, nakatapat palabas. Pakita ko sa inyo yung JVT na clutch assembly Ito guys, yung JVT. Tingnan nyo yung mga circlip nito. Same ng orientation. Pero dito sa JVT assembly, may mga nakaumbok dito na part. Yan guys, so sana nakita sa camera. So nilagay yan para pag kinabit mo yung circlip, talagang mapipilitan ka sa ganitong orientation. Hindi ka magkakamali ng kabit dito. Kasi nga may angat na part dito, hindi mo makakabit dito yung circlip. Maganda rin yung ginawa na gano'n ng JVT. Sa stock walang gano'n, makinis lang kasi itong clutch plate. Pero again, siguraduhin nyo lang na tama yung orientation. For safety yan. So kung tama yung intindi ko dahil sa centrifugal force. Siyempre ikot niyan, may tendency to na pag matatanggal, palabas yung yung force. Kaya kung baligtad to, kunyari nandito yung opening, merong possibility na baka matanggal tong circlip. Pero kung ganito yung position niya, safe kang hindi matatanggal yan. And doon pala sa last video natin, may nag-request din na timbangin daw natin yung parts. Eto guys, timbangan session muna tayo. Unahin muna natin sa mga clutch bell. Tara, timbangin natin tong Daytona. 867.5 grams. Itong JVT naman, 723 grams. And dito naman sa stock, 880.5 grams. Sa drive face naman tayo, itong JVT, 173.2. Itong stock naman na drive face, 195.7 grams. Sa backplate naman, ito yung JVT with JVT slider piece, 148.5 grams. Dito naman sa stock na backplate with stock slider piece, 150.2 grams. Sama na rin natin itong pulley bushing. Itong stock versus itong Pitts bike na ceramic bushing. Itong stock bushing, 108.2 grams. Itong ceramic naman, 38.3 grams. And dito naman tayo sa mga pulley. Unahin natin dito sa Daytona Super Stock. 398.3 grams. Then itong JVT na pulley, 352.3. Then ito namang stock na pulley, 406.3 grams. Alright, so sana nakatulong doon sa mga interesadong malaman yung bigat ng CVT parts natin. So dito naman tayo sa mga center spring. Ito yung gamit natin ngayon, itong 1,200 RPM na TSMP. Ito parang hindi lumalambot Same pa rin ang tigas mula nung binili natin. Ito naman yung 1,000 RPM natin na JVT. Ito pansin ko kasi medyo lumambot to And ito naman yung stock na center spring, 800 RPM to. Ito yung nire-recommend ni MotoBeast na ibalik muna natin. Kaya ito muna yung gagamitin natin. Pag nabalik nyo na guys itong torque drive nut, kung meron kayong torque wrench, i-torque spec nyo to, 54 Newton meters. Pero dapat meron kayong flywheel holder para makalangan nyo. Kung narinig nyo tumunog, okay na yun. Pero pwede nyo namang ulitin. Para sigurado. And kung nahihirapan kayo maglagay ng belt dito sa torque drive, try nyo to. Kabit nyo muna itong clutch bell, ipatong nyo lang muna itong belt sa taas, then tsaka nyo pisilin. Yan guys, pasok na.
Then sa bola naman pala, balik muna tayo sa 16 grams. Subukan lang natin. Lagay natin dito sa super stock pulley. Itong bola naman ng JVT walang orientation yan. Kasi parehong side may butas. Then gamit natin itong stock na backplate. Then itong Pitts bike na ceramic bushing. Yung pag nagkakabit kayo dito guys sa pulley side, better na merong slack tong belt. Huwag yung saktong-sakto dito. Kasi pag nakadikit yung belt dito, baka hindi nyo mahigpitan ng tama yung drive face. Baka kumalas yan. So wala muna tayong gagamitin na tuning washer ngayon. Dapat guys kita yung ngipin ng segunyal. Then offset washer, yun itong racing DNA na nut. Then balik na natin tong Daytona clutch bell natin. And dito guys, ito torque spec natin to. 49 Newton meters naman. And dito, kabitan nyo lang ulit ng flywheel holder. Then same lang din, hintayin nyo mag-click. So nyo, ulitin nyo para sigurado. Yan guys, yung galaw ng belt natin. Okay lang ba yan or medyo mapagpag? Pero tara, excited na ako matest yung takbo nito. Yan sa mga nagtatanong pala, torque spec din natin tong CVT bolts. 10 Newton meters naman yung gamit natin dito. Dito naman sa plastic cover, 10 Newton meters ka na lang din. Summarize ko lang ulit yung mga ginawa natin today. So tinanggal natin yung tuning washer, tapos binalik natin yung center spring. Stock gamit natin ngayon 800 RPM. Galing dun sa 1,200 RPM na TSMP. Tapos yung bola, tinaas natin from 14 grams, nag 16 grams tayo ngayon. So pansin ko kagad yung makina hindi na ganun kagalit. Parang mas closer to stock na ulit yung tunog niya. Tsempohan pa tayo ng traffic dito sa service road. Meron pa rin naman power. No? Tuwing pinipiga mo, kala ko mawawala na since nag stock center spring tayo. Overtaking goods pa rin naman. Yun din kasi ang nakakatawa sa mundo ng CVT tuning. Talagang napakaraming possibilities. Ang dami mong mga combination na pwedeng itry. Kaya kumbaga subok lang ng subok. Ang iniisip ko kasi dun sa huling setup natin, yung naka 14 grams tayo, although gustong gusto ko yung takbo nun, pero parang galit na galit nga yung makina ni ADV. Parang laging galit. So iniisip ko doon, baka in the long run, baka maging stressful naman sa makina. Kasi good balance yung hinahanap ko, yung mayroong performance, pero hindi naman masyadong magsasuffer yung reliability. Yun nga, hindi ko masyadong gusto sa JVT. Kahit okay sa akin yung takbo nun, pero in terms of reliability ng parts, parang masyadong palitin yung mga pyesa. Okay, center spring nga, mabilis lumambot. Tapos yung slider piece natin, yun, lumawag rin kagad. Yung kasama sa pulley set, pinalitan natin ng bago. Then after one ride, ayun, parang nag-uumpisa na kagad na gumalaw ulit. Doon naiintindihan ko naman na yung mga ganung performance part, hindi naman talaga siya pang daily Lalo na nakalagay dun sa JVT for race use. Diba iba nga sa karera, after every race pinapalitan. So naiintindihan ko naman yun. Dun sa mga mahaba yung PC, yung kayang-kayang magpalit ng parts madalas, pwedeng yung JVT. Dito naman sa super stock ni Daytona, ang expectation ko dito hopefully nandun yung reliability ng stock parts. Pero at the same time, ano naman yung performance ng aftermarket. In terms of delay naman, tingnan natin. Parang meron pa rin konti no? Pero hindi naman big deal sa akin. Kasi
Basta yung delay na yun, magmamatter lang kung kumakarera ka. Kung magmamatter talaga yung point something seconds sa launch mo, do sa reaction time. Pero kung aarangkada ka lang naman from stoplight, wala na masyadong ano yun, bearing. Pero syempre huwag naman yung sobrang delay, diba? Kasi pag talagang malaki yung delay, medyo nakakailang naman yun. Pinapakaramdaman ko ba, para yung huling setup natin mas aggressive, ramdam mo talaga. Kaya nga lang siguro ang pinaka gusto kong ma-improve dun or mabago is masyadong ang galit yung makina. Yung tamang term yata dun is maangil, no? So dun sa 14 yun, ngayon 16 tayo, medyo mas nagtunog stock na. Siguro next natin, try natin ano, kung naiisip ko dito next natin pwedeng subukan, try naman natin mag 15 grams na bola, tapos mag mag 0.5 mm na tuning washer. Dami natin pwedeng gawin eh. Pwede ko rin ibalik muna yung yung 1000 RPM na center spring, yung JVT. Total naman, since lumambot na yun, feeling ko hindi na 1000 RPM yun eh. Baka matigas lang ng konti sa stock yun. Baka mga 850 to 900 na lang yun. May isa pa nga akong laging naririnig rin, yung K-Works naman na kalkal pulley. Dun sa mga may recommendation dyan guys, pa-comment lang para marami pa akong pwedeng masubukan na combination. Yung sa clutch spring naman, ayoko na magtigas pa. Pulsa muna tayo dito sa 1000 RPM. Kasi kung tama yung intindi ko, pag nagtigas pa ako ng clutch spring, so baka mas lalo pa magkaroon ng delay. Kasi mas tatagal pa yung yung pagkapit niya sa bell. Mas matigas eh. Pero sabi nga nila, pag matigas naman yung clutch spring, para kang tinitirador nun. Although may konting delay, pero pag kumahapit naman yung lining sa bell mo, ramdam mo agad yung power. So yun ang maganda sa CVT tuning. Kanya-kanyang preference din yan. Kasi bilang rider, hindi naman tayo pare-pareho ng ng preferred na takbo ng motor. Yung iba gusto arangkada gitna, yung iba naman priority yung dulo, yung iba gusto sobrang aggressive talaga, di ba? Yung racing, yung iba naman basta matagdagan lang yung power, okay na. Alright, so by the way guys, quick plugging lang sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel natin. Please click the subscribe button below and like and share the video. So salamat sa mga sumama sa video natin today. Kita kita sa next one. Ingat kayo lahat palagi, always ride safe. Peace out.